Malalaman daw po natin ang church ay okay pa kung ito po ay nagre-rebuke at nagko-correct pa rin tungkol sa kasalanan. Kadalasan, marami na pong mga simbahan ngayon na puro positive teaching lang and overemphasizing grace pero hindi na po nagtuturo kung ano po ang bunga ng kasalanan sa tao. So ano po ba ang kasalanan? Number 1, ito po ang nagpapahiwalay sa atin sa Panginoon. Isaiah chapter 59 verse 2, "It is your sins that have cut you off from God. Because of your sins, He has turned away and will not listen anymore." Grabe, sobrang sakit po. And don't get me wrong, this is not to say that God will abandon us. Bilang believers of Jesus Christ, we have to have true repentance o babalik po tayo sa Panginoon at atin pong babaguhin ang ating mga maling gawain. Number 2, spiritual dryness. Ito po yung panlalamig sa Diyos at walang kagana-gana sa mga bagay na maka-Diyos. And number 3 is delayed blessing. Kadalasan po ang bunga ng kasalanan ay hindrance sa dapat blessing na natin. Pero reality po, no, napakahirap pong mabuhay sa kabanalan, lalo nandito po tayo sa earth, nakabi-kabilang temptation kahit saan. Maraming churchgoers lang pero hindi na bago ang buhay. Pero sinasabi nilang Kristiyano sila. This is not to condemn, but this calls for self-assessment. Ngayong mga huling araw, there will be a great falling away of believers. Susubukin po kung sino ang mga totoo at nagpapanggap lang na Kristiyano sa harap ng Panginoon. But here's the good news. In Job chapter 11, surrender your heart to God. Turn to Him in prayer and give up your sins, even those that you do in secret. Ito po ang panahon ng totoong pagsuko at pagseseryoso sa ating relasyon sa Panginoon. He will restore you in Jesus' name. God bless you and see you on the next video.